Why would the president allow the speaker, allow appropriations chair Zaldico to murder the budget? Did he allow? Yeah, buti you brought that up. He's not getting, I mean, syempre sabihin separation of powers, di ba? Bakit namin tinanggal si Zaldico? Bakit? Hindi, bakit? You read between the lines. Eh, galit yung presidente dun sa nangyari sa budget. Simple, di ba? Name me one big flagship project na napagawa. Bakit? Nawawala yung, wala siya mapagawang flagship project kasi kinukuha ng Congress yung budget ng presidente. Dahil doon sa issue ng pag-archive ng impeachment at saka yung Senate debate, sabay ito lumabas yung Senate debate eh. Hindi na-tackle masyado. Hindi na na-follow up ng mga ibang news. Isang news pa lang ang laglabas nito. So hindi na siya na-follow up. Kaya gusto kong ipakita sa inyo para talaga idiin kung ano ang nangyari sa budget natin sa 2025. Dito tayo pumunta. Kasi yung impeachment, politika lang ho yun eh. Eto, pag nanakaw ho ito, kung sakasakaling mapatunayan, eh dapat talagang makulong kung sino man ang kumulimbat dito sa pera ng tax natin. Di ba? Dapat ito makulong. Ito, apektado lahat. Ito, parinig ko sa inyo. Ito. Panoorin nyo ito, ha? So, we're gonna show the viewers a graphic right now of the amendments made to the 2025 budget. I want you to explain this. Okay. So let's show this right now. So to the audience, what you're seeing right now, first is the 2025 NEP. That's the first line. Hindi, ganito, Karen. Ipaliwanag mo. Pinili ko, kasi di ba... Wait, mga kababayan, ha? Mali yung, alam ko, mali yung numbering na dyan eh. Dapat meron niyang nakalagay dyan by the billions kasi yan eh. Ipapaliwanag niya, billions yan eh. Hindi yan million, okay? There are 200 plus districts, di ba? So, hinanap ko kung sino yung distrito na may pinakamalaking budget for 2025. So, Balik natin. Ibalik natin yun. Okay? Alright. Yung GAA, yan na yung na-approve sa General Appropriations Act. Oo. So, ibig sabihin, yung NEP niya, 2025 NEP, ang proposed ng DPWH is 2.530 billion. Pero nung lumabas yung GAA, naging 20 billion 999 ang isang 20 billion 999 million ang isang distrito. DPWH po ito, ha? Okay. Isa pa lang po itong departamento. Mula dun sa 2 billion po ito na kesyo na na approve o pinasa ng NEP. Ang pagkatapos nitong lahat-lahat ng BICAM at saka yung small committee, umabot ng 20 billion. Magkano yung inad? 18 billion. Nadagdagan siya ng 18 billion 469 million. Isang distrito lang yan? Isang distrito. Tapos, isang distrito lang ho ito, ha? Hello? Tiba-tiba yung distrito na ito, ha? 18 billion isang distrito ang nadagdag. Wow! Shit! Ilang babae ang mabibili mo niyan? Ilang lalaki mabibili mo niyan? Ay, kasi pervert. Baka ilang kotse mabibili mo niyan? Baka pati yung may bahay ka na sa ibang bansa, bumili ka na ng bansa niyan. 18 billion. Tapos yung isang distrito, ito second place. Ito yung second place. Ang NEP niya is galing to sa DPWH. In-extract ko lang yan. Hindi ko inimbento yan. Binigay sa akin ng DPWH ito dahil nung pinag-aaralan namin yung mga pinag-aaralan namin nung Marso pa lang kung ano ba talaga yung nangyaring kalokohan doon sa budget. Isang distrito, 1,508,583. Ang gaan niya, 20,795,429. Nadagdagan siya ng 19 billion. Oo. Wow, 19 billion. Ito yung top 2 district. Ibig sabihin, yung una nadagdagan ng 18 billion, yung pangalawang second
to the highest, nadagdagan ng 19 billion. Grabe naman yan. Tapos ang pangit ng distrito nila, babaha-baha. Naku po. Gago! Do you remember anong mga district Alam ko, pero ayoko i-disclose. Pero kasi ang sinasabi ko, to be fair to the district congressman, Alam daw niya, pero ayaw niyang ilabas. Kasi nga, hindi, para kasi, tama rin naman siya dito. Let the people na involved explain. Pero tama din siya, para at least hindi siya namumulitika dito. Hindi niya pinupuntirya yung tao. Ito ang problema nung budget natin. pwedeng nangyari yan nang hindi nila alam. Hindi kasi, di ba, lumabas na lang yan eh. Pero hindi pwedeng nangyari yan nang hindi alam noong chairman ng Committee on Appropriations. Yun ang pwede balik natin ito mas kung bakit yung small committee. So balik tayo. Nagigets nyo? Kasi may papaliwanag pa siya dito eh. Maaring yung congressman hindi niya alam. Okay? Pero napakalinaw na alam nung nagdi-decide. Kasi siya nagdagdag eh. Sino ba nagdi-decide? Siya. Ang total additional is 18,469,000,000, diba? That's one district sa viewers natin. Pero ang na-discuss sa BICAM, ang nasa BICAM is 5,272,000,000 na naka-FLR. Ibig sabihin, hindi release ni Presidente. So you have to give him credit, di ba? Malinaw dyan So ang dinagdag, 18 billion. Okay. Tapos after the BICAM, naging 5 billion na lang. Kasi daw, ang dahilan daw, sabi nito ni Tiangco, hindi daw inapruban yung 18 billion ng presidente. So ginawa lang niyang 5 billion yung dagdag. Okay? Hindi niya ni-release yung 5.2 billion. Yung nag-additional na 19 billion, 13. Hindi, yung 13, ang tanong ko, kung ang BICAM is 5.2 billion, ibig sabihin ba sa small committee ba? Ayaw nila ilabas, di ba? Paano na? Kasi doon sa BICAM. So, naintindihan ninyo, yung 5 billion, hindi nga inaprubahan ng presidente. So, ginawa lang 5 billion. So, difference between the 18 billion minus 5 is 13 billion. So, inad yun ng small committee. Yan yung pinupuntirya niya dito eh. Sino itong nasa small committee na nag-a-add ng sobrang laki? Records, 5.2 billion lang. So, saan nanggaling yung 13? Sa small committee ba? Okay, question yan. Yung isa naman, ang additional 19,286,846, ang total BICAM is 4,970,179. Hindi rin release ni Presidente yan. So I'm saying, alam ko, nagalit siya kasi hindi nga niya pinapa-release yung mga yan. Magkano ang hindi na-release ng Presidente? Up to July 29, mga 84 billion. Okay, 84 billion. Yeah. So the President didn't release the funds because he is doubtful, suspicious? Hindi, pag-aralan mabuti. Tsaka doubtful. Kasi ang nakakapagtaka doon, yung iba, congressman ka, di ba? Hihingi ka ng project, dadalhin mo sa distrito mo. Yung iba, hiningi ng isang congressman, dinala niya sa ibang distrito. So how do you explain that? How is that possible? Hindi, kasi yung iba, sila proponent, pero hindi nila dadalhin doon sa distrito. Saan nakakapagtaka? Bakit hindi mo dadalhin sa distrito? Di ba kung... Alam niyo kung bakit hindi dinadala doon sa distrito? Hihingi sila ng budget, pero hindi nila dadalhin sa distrito. Alam niyo kung bakit? Yung contractor, ayaw niya mabuking. Nakamag-anak niya, at kung dito ko ilalagay sa distrito ko, malalaman pa. So, iaano ko na lang doon sa kaibigan kong distrito. Kausapin ko siya, pare. Ito yung contractor na anuin mo kunin mo. Ito, maglalagay ako sa iyo ng, ako nang bahalang humingi ng budget. Ilalagay ko dyan sa iyo yung proyekto. Meron ka dyan. Pero ito ang contractor na ito. Yung contractor, actually, siya rin yun na naglagay. Para lang medyo mahirapan i-trace. So, dito pala, makikita mo na kagad, malaking katarantaduhan ito.
Bakit to? Kasi ikaw ay distrito, representante ka ng district mo. Bakit ka humihingi ng budget para sa ibang distrito? Doon pa lang, amoy na amoy mo na. Ba't mo doon dinadala? Ganon kayo nung congressman na nandun? Diba? I work hard para madala ko sa distrito ko, para makinabang yung residente ko. Tapos may mga ganon. So yung karamihan na naka-hold on is yung iba yung proponent at iba yung district na pinuntahan. Oo. Now, Toby, you have been a representative under many presidents already. This is not the first. Ilang taon mo na bang congressman? This is my 5th time bumalik sa Congress. Isipin mo, panglimang, is this the worst? Is this the most corrupt budget cycle you have ever witnessed in your life? No, I remember I questioned already this procedure in my early, maybe first or second term in Congress. Pero wala, kasi, okay, balik natin daw. Sabi mo, nag-independent ako ngayon. This is the longest time I've been in the majority. Kasi yung buong 3 years nung 19th Congress, majority ako. Diba? Tapos nung nagbotohan lang ng 20th Congress, siya ako nag-independent. Balikan natin, 15th Congress, I was a member of the majority for only 1 year. Kasi hindi ako sang-ayon doon sa proseso ng pag-impeach kay Chief Justice Corona. And I voluntarily left, hindi ako tinanggal. I resigned my committee chairmanship. I said I'll be an independent. So, 15th Congress yun. So, 15th Congress, since same leadership sa 16th Congress, nag-independent rin ako nun. 17th Congress, I was for Binay, natalo si Binay. I was being offered to join the majority. Out of delicadeza, natalo yung presidente ko. I will take the consequence. Okay. Hindi ako sumama kay Duterte. No. And bear in mind, Pinoy and Duterte in those times were very, very, very popular. So I will not go with what is popular. I will go with what is right. Okay. Now, so my question is, how different is this budget, the way it was crafted, compared to everything you've witnessed in the past? Hindi, doon talaga yung problema eh. Di ba, are the figures scandalous now? Hindi, kasi iba, siyempre lumalaki naman yung economy. So lalaki talaga yung budget eh, di ba? It's ganun eh. Pero ito talaga, nagulat din ako because okay, ganito, kaming mga congressman, pag lumabas yung budget, wala naman magsasabing it's enough. Di ba parang sa bahay yan eh, di ba? May budget, hindi enough pagkakasya eh. Kasi ang trabaho namin is paggawa yung mga kailangan, hindi kaya ipagawa ng local government na hihingin sa national government, di ba? Pag hindi naman namin ginawa yun, nagkulang naman kami kasi kami naman sisingilin. O sabihin eh, tagal mo na dyan, wala kang napapagawa. Di ba? Ganon. So, pero, yung makapagdagdag ka nito. Ngayon lang ako nakita. Ngayon lang ako nakita na makapagdagdag ka niyan. Kasi lahat kami magre-request. Ang hirap makapagdagdag siguro ng 1 billion o 1.5 billion. Para sa proyekto. Merong nakakapagdagdag ng 1.5 billion. Siyempre, yung mga malalapit sa speaker, mas malaki doon. Pero ito, grabe ito. Oo. Pero yung kaming mga ordinary congressmen, hindi kami makakapagdagdag doon. Di ba katulad, let's be very open, I'm perceived to be close. Di ba? Because you are a relative in a way. By affinity. By affinity, yes. Hindi ako nakaka-request ng additional na 1 billion. You can't? Well, okay. Kaya nga sabi ko 2025 budget, walang dagdag na 1 billion sa akin. Oo. So paano to? Itong mga distritong ito na itinuro mo, ang mga dagdag 18 billion, 19 billion. From the NEP, from the NEP. Oo, from the NEP. So, do you want, wag na lang NEP ang basihan? Gaan na lang. Ano yung tamang basihan? No, because this is the additional eh. Yeah. The NEP is the budget of the president. This is based doon sa proposal ng DPWH, ito ang para sa distrito na ito. So, paano nangyari yun? Siguro, para sa transparency, kaya nga tanong natin yung small committee. Saan ba yan? Sa small committee ba yan? O sa Baykang ba na dagdag? O saan? Okay. Now, Representative Tiangco, were you not a part of the Appropriations Committee at one point? I was vice chairman. Ang dinefensahan ko doon,
is... Kasi baka mapulaan ka. Hindi, okay lang. Sabihin nila, bakit di mo... I was not a member of the BICAM. Okay. I was never a member of the BICAM. I was not a member of the small committee. Ang dinipensahan ko doon, the last budget, for 3 budgets, ang dinipensahan ko doon is the should. And I think Office of the President. And this last budget, they let me defend agriculture. Okay. So, in other words, you had no say Wala akong in alam effect. dyan. You had no say. Now, why would the President allow the Speaker, allow Appropriations Chair Zaldico to murder the Did budget? he allow? Okay. Or didn't we remove? Okay, yeah, buti you brought that up. He's not getting, I mean, syempre sabihin, separation of powers, di ba? Bakit namin tinanggal si Zaldico? Bakit? Hindi, bakit? You read between the lines. Hindi galit yung presidente dun sa nangyari sa budget. Simple, di ba? Bakit namin... Dito mga kababayan, hindi po ako nagsabi Zaldico, makinig ka. Sabi ni Tiangco, tinanggal ka. Hindi ako nagsabi, si Tiangco. Sabi ni Tiangco, tinanggal ka. Dahil galit daw ang presidente. So galit siya yung si Marcos. Ulitin ko ipi-play natin. Kasi ang sinasabi, remember, yung claim ni Zaldico ay health reason. Kaya siya nawala sa APRO. Pero ano din sinasabi ni Tiangco dito? Allow Appropriations Chair Zaldico to murder the Did budget. he allow? Okay. Or didn't we remove? Okay, yeah, buti you brought that up. He's not getting, I mean, syempre sabihin, separation of powers, di ba? Bakit namin tinanggal si Zaldico? Bakit namin tinanggal si Zaldico? Well, first fact, according to Tiangco, tinanggal namin. Sino yung namin? Bakit? Hindi, bakit? You read between the lines. Hindi galit yung presidente dun sa nangyari sa budget. Simple. Galit ang presidente dun sa nangyari sa budget. So parang sinasabi niya, kasama siya doon sa nag-decide na tinanggal si Zaldico. Di ba? Bakit namin tatanggalin? Alam namin galit siya dun sa nangyari sa budget. Kaya tinanggal. Now, ito tanong to ng pangkaraniwang tao. Can the President rein in on the Speaker? Karen, it's a difficult... I mean, sometimes I text the President some unsolicited suggestions, but the speakership is one thing. It's so sensitive kasi baka pag hinalaan ako na interesado lang ako sa posisyon ng speaker. So it's one thing na hindi ko siya makausap directly. Were you ever a contender? I mean, set the record straight. I'm reading, you were a contender. Albi Benitez was a contender. Were you making proactive moves to No. Speaker? You name me one congressman na kinausap ko. Ang nangyayari noon is because nga, of course, mahirap to. Kasi wala naman aamin. And I understand why. Because nga, papapunta tayo doon sa susunod, natakot sila doon sa mga soft, di ba? But right after the elections, Madam, even up to the last day, even up to Sunday, ang tanong, wala pa bang utos ang Malacanang? Wala bang pagbabago? You can ask Albi, you can ask Duke. Ganon lagi ang tanong. Wala pa bang order? Kami nag-iintay lang kami. Kasi that started nung nagpapapirma sila, di ba? Remember, right after elections, hindi pa tapos yung 19th Congress. To malinaw talaga na nanggagaling ang command pagdating sa speaker doon sa presidente, lalong-lalo na dito na kung saan si Marcos. So ibig sabihin, dahil naging speaker si Romualdez uli sa 20th Congress, he allowed. So kung salot sa tingin ninyo si Romualdez, ay dahil yan pinayagan ni Marcos. Yan ang sinasabi dito. So yung palusot ni Senator Amy na lagi niya nililigtas yung kapatid niya, hindi. May responsibilidad si Marcos dito kay Romualdez. So lahat nitong kapalpakan, allegedly, lahat nitong sinasabing kalokohan dito, di umano sa
budget ay hindi lamang si Romualdez. Kasi nga, tinatanong nga siya noon wala pa bang sa Malacanang? Ibig sabihin, walang ginawang pagtutol ang Malacanang dito. Yes, nagpapirma sila, di ba? So, madami nagsasabi sa akin, boss, I guess ganun tawag namin sa Congress, boss. Boss, yung iba, pasensya na. Hindi, naiintindihan ko. Then there were two big groups na sabi, yung isa, bago nga pumirma, tumawag pa sa akin, papaalam muna kami. Walang problema kasi alam naman natin sa Congress, kahit anong pirmahan mo dyan, wala naman, doesn't mean anything. You can change your mind tomorrow. And then yung isa, ayaw nga pumirma, ako pa nagsabi, pumirma na kayo, maiipit lang kayo dyan. And hindi naman style ko yung mangdamay, di ba? If I can stand for it. Naiintindihan ko naman yung sitwasyon ng bawat congressman, di ba? Siyempre, pag naipit sila, kawawa yung mga constituents sila, di ba? Hindi naman sila yung nakakawawa Yung constituents sila yung nakakawawa So, naiintindihan. Ako nagsasabi, pirma lang kayo. So, up to the last day, madami nagtatanungan, wala pa bang go signal? Kasi alam naman natin, the most important vote for speaker is not inside Congress. There's only one. Di ba? Alam naman natin yan. So, lahat nagtatanong, wala pa bang utos? Wala pa bang... Now, is it true, were you really offered to be the new chairman of the Appropriations Committee? Because that's the word, that you were offered that. That was the impression of a lot. Kasi nga, ang hindi alam ng mga tao, kaya ko alam lahat ito, hindi naman yan nagsimula nito lang March pa lang yan. Of 2024? No, of 2025. 25, okay. Kasi di ba ang nangyari, okay, ang hirap ng posisyon ni President, name me one big flagship project na napagawa. Bakit? Wala siya mapagawang flagship project kasi kinukuha ng Congress yung budget ng Presidente para sa malalaking project. Another fact to Kaya pala walang project dahil kinukurap allegedly ng Congress. Sino kaya doon? Mantakin mo ang pangit ng bayan natin. Hindi, alam mo, tayo na ang napag-iwanan sa Asia pagdating sa mga infrastructure. Pumunta kayo around Asia, napakagaganda. Lahat maaayos. Bakit wala tayong infrastructure? Dahil sa Congress. Gago! Ganong katindi, mga kababayan. That is terrible. Wow. Hindi ba tas nilalagay nila doon sa ang program, appropriate ito, lalagay nila sa program para sigurado ang program mapupunta yung kanya. So it's the president technically who's suffering from this. Yes. Kaya nga alam ko yung Pero kasalanan niya. Huwag niyo iligtas. Kasalanan niya pa rin. Kasalanan niya pa rin. Hindi pwede niyong iligtas. Kagalingan, di ba? Kahit hindi directly. Alam ko kami yung yung mahiya naman kayo. Kasi may say siya May say siya doon sa speakership. Kayo yun. Kasi kayo yun. Kami yun. So, paano namin imbestigahan sarili namin? So ayan na mismo sinasabi na ni Tiangco, yung sinasabi ni Marcos na mahiya kayo. Kami yun. Ewan ko itong mga gunggong na mga congressman, pumapalakpak pa mga animal. So, ang nangyari niyan, March 24, I was called to a meeting. Kasi ang nangyari, di ba, okay, nawala yung flagship projects. Sino bang kumuha? Senado o House? So, ang alam ko, hiningan silang dalawa. Siyempre, sabi ng House, natural, Senate kumuha. Sabi ng Senate, House kumuha niya, di kami. So, hiningan sila ng listahan. Ng Pangulo. Where it went. Bigay niyo sa akin. Bigay niyo sa Senate, bigay niyo sa akin yung listahan. House, bigay niyo sa akin yung listahan. Si Cheese gave it within 3 days. Really? In January. Nung nasama ako sa meeting ng March 24, wala pa yung sa House. March na. So, hiningi ko, binigay ko. So, pinag-aralan ko yan magmula March. Ngayon, sinasabi mo Committee on Appropriations, hindi maganda tignan
Kasi kamag-anak na naman by affinity. I think for the audience, some of our viewers may not be aware. So, hindi maganda tingnan. So, Representative Toby Tiangco's wife, Michelle, is the first cousin, right? Yes, First, right? yes. Is the first, she's a Romualdez, she's the first cousin of House Speaker Martin Romualdez, right? Yes. So technically, and BBM. Oh, So they're they all are, first cousins. Yes. So that's one. Ayaw mo dahil Hindi sa ayaw ko. Hindi ba- Hindi sa ayaw hindi ko. maganda. Yun yung issue. I Oo. mean, give it again to the president. He realized that it's going to be an issue. Di ba? Kaya, we're not giving him credit. He realized that it was going to be an issue. Nasabihin, kamag-anak mo na naman linagay. Di ba? Hindi maganda parang speaker. Tapos, APRO chair. hawak yung budget ng bansa. And what about the majority floor leader? Same thing. Well, elected. Hindi, elected yun. Okay. Pero, the president realized that. So you have to give him credit, di ba? So yun. what is it? Even Kong Sandro realized Okay. that na hindi maganda. Okay. So I want to ask you, what's the problem with the president? Is he too nice? Nakita mo naman, di ba? Sobrang gentle, di ba? Okay. So, sabi ko nga Sa madaling salita, mahinang nilalang. Gago!